Itong recirculating aquaculture system na to, isa tong technology which came from Malaysia. So, dinala natin dito sa Philippines 4 years ago. Ngayon, ang pinagkaiba nito sa traditional crab farming, dito, we control everything. The water parameters here is in our fingertip. So, na-eliminate natin dito yung factor ng environmental condition or yung natural conditions. Dito, pwede tayo mag-increase, pwede tayo mag-decrease ng kahit anong water parameters na gugustuhin natin para maging akma or pumasok sa standard ng ating mga mangrove crabs. Ang ginagamit natin dito ay brackish water kasi yun yung standard na water para mabuhay or ating mapaganda yung ating mga alimango. Itong brackish water na to, ito yung where the seawater and the fresh water meets. Yung gitna, kumbaga, halo yung tabang, halong alat. Yun yung tinatawag nating brackish water. Dito sa ating farm na to, dito sa vertical crab farming na to, isa lang ang alimango na pwede dito. Okay, yung mangrove crabs na tinatawag natin. So, merong 4 types to. Ngayon, mostly dito sa aming farm, ang inaalagaan namin dito ay yung Scylla serrata or yung kung tawagin nila is bulik or yung king crab. Maganda kasi ito, pwedeng-pwede, lalo na dun sa mga nasa bahay lang. Kasi itong crab farm na to, sabi ko nga sa'yo, kahit maliit na space, pwede nating gawa ng paraan to. Kasi kung makikita mo, stackable siya, di ba? Pwede siya puro pataas lang. Kung ayaw mo nung row per row, ayaw mo nang pwede siyang isang mahaba, pwede siyang isang mataas. So kahit nasa bahay ka lang pwede. Tsaka ang kagandahan nito, ang trabaho nito hindi mabigat. Ang trabaho lang nito sa umaga, halimbawa sa 100 boxes, 30 minutes to 1 hour ka lang sa morning. Ang susunod na trabaho mo na sa gabi, magpapakain ka lang, wala pang 15 minutes yun. Dito kami sa farm, ang pinapakain namin tamban. Kasi yun yung pinakamurang isda na pwede namin mabili. Pero syempre, nag-a-adjust din kami ng pakain. Minsan nagpapakain kami ng kuhol. Pangatlo, nagpapakain din kami dito ng talaba. Para yung cycle, for us, para hindi manawa yung alimango natin, iba-iba yung kinakain natin. And of course, para mapabilis natin at mapapaganda natin pagpapataba yung ating mga alimango. Yung diagram niya kasi, from the boxes, dyan nakalagay yung mga alimango. Isang box, isang alimango. So ngayon, ginagamit natin dito ay brackish water, di ba? So yun yung gitna ng salt water and yung tubig tabang. Ngayon, from the boxes, pupunta ito sa filtration system namin. Okay, yung filtration system namin, dalawang klase yan. Isang mechanical filter, which is yun yung nagsasala ng mga solids. Malalaking solids, and yung fine solids, okay? So, pupunta yan dun sa first filtration system namin, then pupunta sa protein skimmer. Yung protein skimmer, sinasala niya yung mga solids not naked in the eye using bubbles, okay? Tinatanggal niya yun para maghiwalay ang liquid and yung solid. Then after that, pupunta siya dun sa biofiltration system natin. Yung biofiltration system, ito yung part ng ating RAS na nag-aalis ng ammonia or yung toxic sa water para yung ating alimango ay mabuhay. Okay, for them to thrive, of course. Kasi yung biofilters natin, yun yung tinatawag natin heart of the system. Without it, hindi po magagana ang ating RAS or the vertical crab farming. Then, pupunta sa UV para maalis yung mga pathogens, then pabalik ulit sa boxes. So, paikot-ikot lang to. I mean, hindi tayo magtatapon ng tubig, hindi tayo magpapalit ng tubig. Kung ano yung day 1 natin, yun lang din yung tubig na gagamitin natin. Hindi tayo nagpapalaki ng alimango dito. Number 1. Ginagawa natin dito is nagpapataba po tayo ng alimango. Yung average na pagpapataba ng alimango dito is 15 days for the males and 30 days for the females. Okay? The shorter, the better. Okay? Kaya niro-rotate natin yung ating pagpapakain. Yung sinasabi nyong pagpapalaki, ang tawag po doon ay grow out. Ang ginagawa po doon sa fattening, binibili po natin yung mga reject ng ating mga fish pond operators. And of course, binibili din natin para mabigyan ng trabaho din yung ating mga fisher folks. Tayo namimili ng mga huli nila. Ngayon, aalagaan natin dito ng 15 days hanggang 30 days. Tsaka natin ibebenta ngayon sa public. Iniimbitahan namin kayo na pumunta at bisitahin kami dito sa Villa Orbe Farms para ma-experience nyo kung paano mag-harvest ng ating mga king crabs dito. And of course, para ma-experience nyo din kung gaano kaganda yung quality na pinoproduce ng aming farm. Pangatlo,
ni-invite din namin kayo dito para kung gusto nyo magnegosyo at mag-start up ng ganitong negosyo na nasa bahay lang po kayo kasi ang kagandahan dito, hindi po kayo kakain ng oras dito. It's like 30 minutes to 1 hour in the morning, then 15 minutes naman po during night time. So, di ba, i-take na po natin advantage po na yon na in between hours, meron pa rin po tayong magagawang trabaho.